GR, No. 223163, December 2, 2020. Ang empleyado ay ang bukang salesman para sa employer mula noong Hulyo taong 2007. Nagtatrabaho siya mula 8 a.m. hanggang 6 p.m., mula Lunes hanggang Biyernes, na may arawang sweldo na P456.00. Bilang isang salesman ng bukang, ang kanyang mga tungkulin at responsibilidad ay A. Pagkuha ng mga order mula sa mga customer ng kumpanya. B. Pagkolekta ng mga bayad mula sa mga customer, sa cash o cheque, na kailangan niyang ipadala sa opisina sa loob ng araw na iyon. At C. Pagsuri ng langis, gasolina, tubig, at mga kasangkapan na nakatalaga sa kanya. Mula Mayo taong 2012 hanggang Agosto taong 2013, ang empleyado ay sumailalim sa ilang mga pagdidisiplina dahil sa hindi nabilang na mga halaga, mababang output ng benta, hindi na-remit na mga koleksyon, mahina ang pagganap, na rating sa panahon ng pagsusuri para sa hindi pagtupad sa target sa pagbebenta, at late remittance ng mga nalikom na benta. Ang mga pinagtatalunang pangyayari ay humantong sa paghahain ng manggagawa ng reklamo para sa iligal na pagtinggal sa harap ng labor arbiter. Noong ika-29 ng Agosto taong 2013, sinabi ng worker na pinatawag siya ng manager sa kanyang opisina at sinabihan siya nitong, mag-resign ka na, mag-submit ka na ng resignation letter dahil ikaw ang isa sa mga nagpabagsak ng kumpanya. Wala kang ginawa kundi mag-hike and tie ng sahod. Itinanggi ng manggagawa ang akusasyon na sinasabing noong nakaraan ay ginawaran pa siya ng Salesman of the Year. Lalo itong ikinagalit ng manager at inutusan ang manggagawa na umalis sa kanyang opisina. Kinabukasan, sinabi ng manggagawa na hinarap siya ng HR, audit supervisor para sa kanyang resignation letter ayon sa utos ng manager. Ang manggagawa ay pinakitaan ng kalkulasyon ng kanyang huling sweldo. Tinutulan niya ang desisyon ngunit ito ay walang saysay at inutusan siyang isuko ang lahat ng dokumento at ari-arian ng kumpanya na nasa kanya kinabukasan. Ang kumpanya, sa kabilang banda, ay nagsasabi na ang manggagawa ay hindi na-dismiss. Ayon sa employer, nakipag-usap ang manager sa manggagawa noong ika-1 ng Setyembre taong 2013 tungkol sa mga kakulangan ng empleyado at mahinang pagganap. Ipinaalam ng manager sa empleyado na ang mga kakulangang ito gaya ng pagnanakaw, ay isang wastong batayan para sa agarang pagwawakas ng kanyang trabaho. Ngunit dahil isa sa alang-alang ang dati niyang magandang performance sa pagbebenta at ang hindi magandang epekto ng pagkakatanggal sa trabaho, ang manager ay nag-alok ng opsyon para sa manggagawa na magbitiw na lamang at ang management ay hindi magsasampa ng kasong kriminal laban sa kanya para sa mga hindi na i-remit na halaga. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, sinasabi ng kumpanya na hindi na bumalik sa trabaho ang manggagawa. Napagkasunduan na sa mga kaso ng iligal na pagtanggal, bago dapat patunayan ng employer na legal ang pagpapaalis, dapat munang patunayan ng empleyado sa pamamagitan ng matibay na ebidensya ang katotohanan ng kanyang pagkakatanggal sa serbisyo. Malinaw, kung walang pagpapaalis, kung gayon ay walang dapat pagtalunan sa pagiging legal o ilegal ng pagtanggal. Dahil ang isang alegasyon ay hindi ebidensya, ang isang partido na nagpaparatang ng isang kritikal na katotohanan ay dapat suportahan ang kanyang paratang na may matibay na ebidensya. Ang mga paratang ng pagpapaalis, kapag hindi na kumpirma ng ebidensya sa talaan, hindi maaaring bigyan ng kredensya. Bukod dito, ang ebidensya na magpapatunay sa katotohanan ng dismissal ay dapat na malinaw, positibo at kapanipaniwala. Sa kabilang banda, naipakita ng kumpanya na ang manggagawa ay hindi natanggal sa trabaho. Dahil sa kanyang mahinang pagganap, binigyan siya ng opsyon na magbitiw sa halip na ma-dismiss. At tama ang desisyon ng korte na ang pagbibigay ng ganitong opsyon ay maaaring gawin sa pagpapasya ng employer. Tama ang desisyon ng korte na ang pagbibigay ng opsyon na maganda ang pag-alis kung isa sa alang-alang ang dati niyang magandang performance sa pagbebenta at dahil sa pakikasama ay hindi nangangahulugang pagpapaalis, legal o ilegal. Ang manggagawa, gayunpaman, ay hindi nagbitiw at hindi kinuha ang separation pay na inaalok sa kanya, ngunit hindi rin sinimulan ng kumpanya ang pagdidisiplina upang wakasan ang kanyang trabaho. Dahil sa nabanggit, sa pangkalahatan, kapag walang dismissal, ipinapahayag lamang ng korte na ang empleyado ay maaaring bumalik sa kanyang trabaho at pagkatapos ay dapat siyang tanggapin ng employer dahil ang relasyon sa trabaho sa pagitan nila ay hindi kailanman aktwal na naputol.
May mga pagkakataon naman na kung saan iniutos ng korte ang pagbabayad ng separation pay kahit na walang pagpapaalis sa empleyado sa halip na iutos sa empleyado na bumalik sa trabaho at para sa employer na tanggapin siya. Dito, kung isasaalang-alang na sa simula pa lang ay nag-alok na ang kumpanya na magbayad ng separation pay sa manggagawa, at kahit na ang manggagawa mismo ay hindi ito itinanggi, at mahigit 7 taon na ang lumipas mula nang mag-ulat ang empleyado para sa trabaho noong ika-1 ng Setyembre taong 2013, itinuring ng korte na makatarungang igawad ang separation pay bilang kapalit ng direktiba na bumalik siya sa trabaho at tanggapin siya ng kumpanya. Ang kumpanya ay inaatasan na magbayad sa worker ng separation pay na katumbas ng 1 buwang sweldo para sa bawat taon ng serbisyo, na kinukwenta hanggang sa oras na siya ay tumigil sa pagtatrabaho, o hanggang ika-1 ng Setyembre taong 2013.